proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected president of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution. Nais kong sa isip niyo ang mundo na walang kahit anong uri ng nakalimbag na salita. Walang kahit anong uri ng pagsulat. Purong salindila lamang o sabi-sabi. Sa aking paghihinuha, ang mundo'y nabubuo lamang ng operasyon. Maaaring ang mga tao pa mismo ay nananatiling nahihirapan sa kung papaanong paraan nila ipapasa ang kanilang kaalaman sa mga susunod na salinglay. Dagok kung maituturing ang kakulangan o kawalan ng literatura sa sangkatauhan. Sa pangkaraniwang gamit, ang pagsulat ay isang bagay na madalas natin nakikita sa mga opisina, paaralan, at maging sa ating mga personal na gawain. Subalit, hindi lamang dito nagtatapos ang paggamit ng sulat. Isa itong instrumento na maaaring magbigay daan upang maabot ang isang adhika. Isa itong armas na hindi nakikita at maihahalin tulad natin sa isang anino. Tatapot tahimik, may kakayahan itong baguhin ang hinaharap, makapagpalaya at makapaglinang o makapanglinlang nang hindi natin nakikita. Ito'y isang instrumento tungo sa pagbabago na minsan nang nag-iwan ng bakas ng tagumpay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kahit anong demokratikong lipunan, ang kakayahang makapagsalita na walang hadlang ay isa sa mga katangian nito at maituturing makapangyarihang karapatan ng isang tao. Kalayaan na ipahayag ang iyong saloobin, magtanong at magbigay ng kritisismo sa mga namumuno at pakikilahok sa mga gawaing pangsimbol. Kung pagbabatayan natin ang ating bansa, nasa pangangalaga ng ating 1987 Philippine Constitution sa ilalim ng 3 Artikulo, Section 4, ang kalayaang makapagpahayag ng ating saloobin, ekspresyon at maging ang media. Subalit, sa kabila ng mga karapatang iginawad sa atin ng konstitusyon, marami pa ring mga Pilipino ang siyang humaharap sa pagbubanta, pananakot at censorship. Ito ang mga hamong nagbibigay diin sa isang mabigat na suliraning panlipunan. Kung nananatiling takot magsalita ang mga mamamayan, humihina lamang ang demokrasya. Pinahihintulutan ng malayang pagsasalita ang mga tao na ilantad ang korupsyon, talakayin ng mga kontrobersyal na patakaran at ipaglaban ng mga reformang nakabubuti sa lipunan. Ang pananahimik ay isang uri ng kamangmangan at ang kamangmangan ay silang patuloy na malulubog sa